Kabanata 5021. Hindi maganda ang pakiramdam ko lately. Madali akong magalit at magsasabi ng mga bagay na walang katuturan. Mangyaring huwag isipin ako. Dadalhan kita ng 30 taong gulang na inumin mamaya. Pasayahin ang sarili mo sa bahay. Huwag magpigil, okay. Matapos makita ang pagbabago ng ugali ni Lillian Yates, tumahimik si Harvey York at Mandy Zimmer. Alam na talaga nila kung paano kumilos si Lillian, ngunit hindi pa rin nila alam kung ano ang gagawin sa tuwing may gagawin itong ganito. Tuluyan na niyang nakalimutan ang dalawang sampal na kailangan niyang tiisin nang magsalita siya tungkol sa pera. Nakahinga ng maluwag si Harvey. Sa pagkakataong ito ay tumigil na si Lillian sa pagbuka ng kanyang bibig. Kung ikukumpara sa kanyang karaniwang sarili, ito ay 1,000 beses na mas mahusay. Kasabay nito, sa loob ng opisina ng CEO ng Zimmer Enterprise. Klang! Isang anti-gang florera ang bumagsak sa lupa. Napabuntong hininga si Reuben Jean. Ang kanyang kalmado at nagbabantang ekspresyon ay ganap na nawala sa sandaling iyon. Galit niyang hinampas ang mesa bago sumigaw ng, "Bastard! Ang damn bastard! Gusto nilang puntahan ko si Mandy mag-isa. Sino sila sa tingin nila? Ang pamilyang Zimmer ay walang iba kundi mga bastard sa pamilya Jean. How dare they fight people like us? Bastos! Isang bitag ang kontratang iyon. Dapat managot si Mandy sa pagkakamali. Akala ba nila decoration lang ako? How dare they keep showing in front of me? Halos mag-ubo ng dugo si Reuben. Mula nang siya ay sumali sa elders group, ang kanyang katayuan sa loob ng pamilya ay napakalaki. Maging ang padre de pamilya ay kailangang igalang siya. Ang iba pang mga pinuno ng sangay ay nagbibigay sa kanya ng marangyang mga regalo taon-taon. Pero dahil sa kontrata nina Harvey at Mandy, kahit si Simon ay walang pakialam na year-on siya. Nanatiling tahimik ang mga nakatataas at mga shareholders habang si Reuben ay nag-aalburuto. Medyo nalungkot ang lahat. So what if Reuben is impressive? Nawala niya ang pera ng lahat. Malaking kasalanan yan. Nakontrol tayo ni Mandy sa kontratang iyon, Elder Reuben. Hindi pwedeng sumuko ka na lang. Mukhang malungkot si Elodie Jean habang naghahanap ng kompromiso. Siguro dapat na akong pumunta. Hindi mahalaga kung magpakumbaba ako o ibalik ang aking posisyon. Sisiguraduhin kong tugunan ang isyong ito. Hindi kita pababayaan. Nagsalita din si Tita Whitby sa likod niya. Tama. I'm going with my daughter. Siguradong malalampasan natin ang sitwasyong ito. Gayunpaman, kailangan nating tumuon sa mas malaking larawan. Ang mga interes ng ika-9 na sangay ay mas mahalaga kaysa anupaman. Matapos makita ang kaawa-awang ekspresyon ng mag-ina, si Reuben ay lubos na nagalit. Ikanaway niya ang kanyang kamay bago tumingin sa monghe na kanina pa tahimik. Sige, tandaan mo, ipadala si Harvey sa kabilang buhay, tapos kaladkarin mo si Mandy pabalik dito na naputol ang paa sa kalahati. Si Cynthia naman, you can do whatever you want with her as a gift. Laruin mo siya hanggang sa makontento ka. Of course, sagot ni Ang. Hindi ako nagpapadala ng buhay na asawa sa kabilang buhay. Ngunit magiging masaya akong gawin ito para sa kanya. Sa Austrian One, nakagawa na ng paraan si Harvey York para maibalik ang posisyon ni Mandy Zimmer. Sa kabilang banda, naglabas si Lillian Yates ng 30 taong gulang na alak. Ang kanyang pagbabago sa ugali ay pabago-bago lamang. Hinablat pa niya ang kalahati ng natirang inihaw na manok bago maingat na gumawa ng buong mesa na puno ng pagkain para pangalagaan si Harvey. Sabi nga, lubos na nalungkot si Lillian nang bayaran niya ang pagkain. Hindi nakaimik si Mandy matapos makita ang nakita. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin ng ganito ang pakikitungo ni Lillian kay Harvey. Pilit nang umiti si Lillian nang maglagay siya ng chicken drumstick sa plato ni Harvey. Hindi ko alam kung ano ang relasyon mo sa pamilyang Foster, Harvey. Ngunit kailangan mong tiyakin na pareho kayong nasa parehong pahina. Kung hindi maibalik ni Mandy ang kanyang posisyon, kakailanganin natin ng $150 milyong na kabayaran. At sa sandaling mabawi niya ang kanyang posisyon,
kailangan nating kumita ng ilang milyong dolyar pa para matiyak na mapapanatili niya ito. Magiging isa siya sa mga pinakakilalang tao ng pamilya Jean sa hinaharap. Tama, kung kaya mo, dapat mong ipakilala si Mandy sa isang young master ng pamilya Foster. Sa ganoong paraan, biglang pinigilan ni Lillian ang sarili bago nagpakita ng isang mahinang ngiti, iniisip na hindi niya dapat guluhin si Harvey pansamantala. Ngumiti pabalik si Harvey. Talagang ayaw niya akong bumalik sa pamilya ngayon, di ba? Kahit na nakuha ni Harvey si Mandy sa kanyang posisyon, naisip pa rin ni Lillian na ipakilala ang ibang lalaki sa kanyang anak. Nakaramdam ng awkward si Mandy matapos marinig ang mga salitang iyon. Hindi mo kailangang alalahanin iyon. Ako ay nasa hustong gulang. Alam ko kung paano i-handle ang sitwasyon. Sa isip ni Mandy, malamang na itinulak ni Amora Foster si Harvey para lang sa kontratang $150 milyong. Ang sabi, humihingi pa rin ang kanyang ina ng ganoong hindi makatwirang kahilingan habang hindi napapansin ang paghihirap ni Harvey. Parang bitter si Lillian nang makitang tumayo si Mandy para kay Harvey. Ay, Mandy, kailangan mong pag-isipang mabuti ito. Ginagawa ko ito para sa iyo. Tama, hindi ka maaaring maging napakamangmang kapag naibalik mo ang iyong posisyon. Hindi mo dapat italaga ang iyong sarili sa iba pa rin. Sinabi ko na sayo, sa sandaling mabawi mo ang iyong posisyon, dapat kang maghanap ng pera hanggat maaari. Sa anumang kaso, matutulog ka sa mga lansangan kung hindi mo muna pinupunan ang iyong mga bulsa. Kahit na ang ikasyam na sangay ay mamatay sa gutom, hindi rin natin hahayaang magdusa. Si Harvey ay lubos na natahimik matapos marinig ang mga salitang iyon, ngunit hindi lubos na nagkamali si Lillian. Kung tutusin, hindi ito ang unang pagkakataon ng pamilya Jean na gumawa ng ganoong bagay kay Mandy. Si Mandy ang nahihirapan dito, sabi ni Simon Zimmer pagkatapos bumantong hininga. Ang kanyang konsensya at katarungan ay ang mga bagay na nagpapanatili sa kanyang katayuan at mga tagasunod. Ikaw ay karaniwang humihiling sa kanya na sirain ang kanyang sariling kinabukasan. Sa anumang kaso, hindi niya dapat gawin ang mga bagay na iyon kahit na maibalik niya ang kanyang posisyon. Kailangan niyang mag-isip ng pangmatagalan. Oh, tinuturuan mo ba ako ngayon kung paano gawin ang mga bagay ng maayos? Malamig na tumawa si Lillian Yates habang minamaliit ang asawa. Sa tingin mo ba kasing inutil ako sayo? Kung hindi dahil ako ang namumuno sa pamilya, natutulog ka sana sa lansangan. Ano? Hindi mo na gusto ang mga matandang tulad ko. Sa tingin mo ba napaka-impressive mo ngayon? May sasabihin ako sayo. Lahat ng kinakain at isinusuot mo, ay ipinaglalaban ko. Kung patuloy mong ibinubuka ang iyong bibig, sisipain kita sa labas ng bahay ngayon din. Si Simon Zimmer ay nagpakita ng nakakatakot na ekspresyon. Hindi sa iyo ang bahay na ito. Pwede naman. Nagsimulang makaramdam ng inis si Lillian. Harvey, bibigyan kita ng pagkakataon na sundan ulit si Mandy basta bigyan mo lang ako ng Austrian one. Kung gagawin mo ito ngayon, hahayaan kitang dalhin siya sa isang pelikula. Si Harvey ay walang imik. $150 milyong para sa isang date, at ang magagawa ko lang ay manood ng pelikula kasama siya. Anong uri ng pelikula ang nagkakahalaga ng ganoong kalaking pera? Biglang nagdilim ang magandang mukha ni Mandy. Tama na ang kalokohan, inay. Kainin mo ang iyong pagkain. Kahit magde-date kami, hindi ako pwedeng humingi lang ng vilya sa kanya. Hamalakhak si Lillian bago tumingin ng malalim kay Harvey. Alam mo hindi ako masyadong masaya sa iyo, Harvey. Inalagaan ka ng pamilya all this time, pero ayaw mong suklian ang kabutihan namin kapag kaya mo. Bilang nanay, sobrang insecure ako sa iyo. Kung ibinigay mo sana ang Austrian one kay Mandy noon para ipakita ang iyong sinseridad, syempre binigyan kita ng pagkakataon. Tama, kahit medyo character ka na ngayon, alam kong wala kang karanasan sa paghawak ng pera dahil ikaw ay naging mahirap sa buong buhay mo. How about this? Ako na ang bahala sa pera para sa'yo. Magkakaroon ka ng kaunting interes bawat taon. Paano ang tunog na iyon? Ngumiti lang si Harvey. Masyado akong maraming pera, hindi ko na mabilang lahat. Kaya mo ba,
Sa Sky Corporation, Kaizen Group, Mordo Casino Palace, mga ari-arian sa Flutewell, mga dibidendo mula sa pamilyang Cobb. Silver Elixir, Golden Studios, at Golden Estate, at marami pa. Hindi man lang masubaybayan ni Harvey kung magkano ang kinita niya. Napakarami. Ilan? Sabihin mo lang na parang totoong lalaki. Kumunot ang noo ni Harvey. Marahil mga 15 bilyong dolyar. Sa totoo lang, higit pa doon si Harvey, pero gusto lang niyang patahimikin si Lillian. Natatakot siyang atakihin sa puso si Lillian kapag isiniwalat niya ang totoong numero. 15 bilyon. Natigilan si Lillian matapos marinig ang numerong iyon. Oo naman. Ano ang manugang? Excited niyang sabi. Aalagaan kong mabuti ang pera mo. Hindi mo kailangang mag-alala. Pwede kang magpakasal ulit kapag nakuha ko na ang pera. Mapapagaan ang loob ko pagkatapos nito. Agad sumuko si Lillian matapos marinig kung magkano ang kinita ni Harvey. Pinayagan pa niyang makipag-date si Harvey kay Mandy at tinawag itong pinakamamahal niyang manugang. Sa isip niya, hindi na niya ibabalik ang pera. Magkakaroon siya ng kakayahang umakyat sa mga nangungunang bilog gamit ang perang iyon. Magagawa niya ang anumang gusto niya. Siya ay nasa kalakasan ng kanyang buhay. Si Cynthia Zimmer, na tahimik na kumakain, ay inilibot ang kanyang mga mata bago nagsalita. Huwag ka nang mangarap, inay. Hindi pa kasal sina Harvey at Mandy. Sa tingin mo bibigyan ka lang niya ng pera ng ganyan. Bakit hindi? Sa puntong ito, itinuring ni Lillian ang pera ni Harvey na parang kanya na. Total engagement gift niya yon sa ate mo. Wala kaming hiningi noong mahirap siya. So what if 15 billion ang hiling natin ngayon? Masyado bang itanong iyon? Hindi naman. At saka, sa tingin mo ako yung tipo ng tao na gusto ng pera. Ang gusto kong makita ay ang ugali niya. Kapayapaan ng isip. Naiintindihan mo ba? Inilibot ni Mandy at Cynthia Zimmer ang kanilang mga mata. Hindi nila akalain na ganito pala kawalang hiya ang kanilang ina. Hindi rin nakaimek si Harvey York. Ang kanyang pag-unawa sa kawalan ng pagkamahiyain ni Lillian Yates ay nasa ibang antas. Maniwala ka sa akin, Harvey. Magsasalita pa lang sana si Lillian nang biglang bumukas ang pinto. Ang tansong pinto ay bumagsak palabas bago bumagsak sa lupa. Kinagat ni Lillian ang kanyang mga ngipin habang labis na nalilito. How dare you down our door, you bastard! Kami ay mula sa ikasyam na sangay ng pamilya Jean. Gusto mo bang mamatay? Isang dosenang tao ang pumasok sa lugar, kasama ang isang kalbong monghe na nangunguna sa grupo. Umuungol. Ang mga taong sumunod kay Ang ay ang mga mayabang na nakatataas sa ikasyam na sangay. Ang pinagkakatiwalaang subordinate ni Reuben Jean ang sumipa sa pinto. Napabuntong hininga si Lillian bago nagpakita ng nahihiyang ekspresyon. Mr. Ang, halika. I wonder kung ano ang kaguluhan. Hindi ko ini-expect na may ganito kaimportanteng bisita na pupunta dito. Isang karangalan, Simon. Mangyaring dalhin sa amin ang aming mahalagang black tea. Gumawa ka para kay Master Ang. Kung mabagal ka, itatapon kita sa bahay na ito. Mabilis na tumayo si Simon bago tumakbo para magtimpla ng tsaa. Dumating din sina Mandy at Cynthia para batiin ang lahat. Kung tutusin, hindi sila mangangahas na maliitin ang pamilya ni Reuben. Tanging si Harvey lamang ang kalmadong kumagat ng kaunti sa kanyang pagkain bago mausisa na tiningnan ang monghe. Inanyayahan ni ang ilang tao na lumapit bago sumulyap kay Lillian. Agad niyang sinipa si Simon habang naglalakad sa pagdadala ng tsaa. Tama na ang kalokohan. Hindi ko kailangan ng tsaa. Bukod dito, naging walang galang kayo kay Elder Reuben. Malaking kasalanan para sa akin kung inumin ko ang iyong tsaa. Napalingon ang mga nakatataas habang nakakunot ang noo. Malinaw nilang minamaliit ang buong pamilya Zimmer. So paano kung ito ay Austrian one? So paano kung si Mandy ang dating branch head? Sa tingin ba niya magagawa niya ang lahat ng gusto niya dahil lang sa kontrol niya ang kontrata? Gaano man siya kahusay at ang kanyang pamilya, kailangan pa rin nilang lumuhad sa harap ni Elder Reuben. Tapos, kahit ang personal na gwardya ni Elder Reuben ay nandito. Nakatakda silang mamatay sa sandaling ito.
Gumapang si Simon na natatakpan ng dumi at alikabok ang mukha. May gusto ka bang pag-usapan sa amin, Teacher Ang? Pakikinggan namin ang anumang sasabihin ni Elder Ruben. Nahihiyang bulalas ni Lillian. Sa isip ni Lillian, tiyak na sumuko na si Ruben. Dahil iyon ang nangyari, mas mabuting maging magalang siya. Kung tutuusin, miyembro pa rin si Ruben ng grupo ng matatanda. Magiging mas maganda ang panahon ng lahat kung igagalang nila ang isa't isa. Malamig na tumawa si Ang matapos marinig ang mga katagang iyon. Pumunta ako dito para sa isang bagay lang. Narito ako para ipatupad ang mga alituntunin sa bahay ni Elder Ruben. Pinapayagan ni Mandy ang mga tagalabas na kontrolin ang pamilya, hindi pinapansin ang mga interes ng pamilya. Kabanata 5025. Pinahiya mo si Elder Ruben. Binantaan mo ang branch head. Ayon sa mga alituntunin sa bahay, kailangan mong baliin ang iyong sariling paa para dito. Ikaw ba mismo ang gagawa? O gusto mo tulungan kita? Tinitigan ni Ang ng masama si Mandy Zimmer. Nakakahiya para sa isang magandang babae na tulad niya. Kung hindi dahil kay Elder Ruben, kinaladkad ko siya sa kama bilang parusa. Siya ay isang purong Diyosa. Di naman exaggeration yun. Napakaganda niya talaga. Ang mga tao mula sa ikasyam na sangay ay malamig na tumawa. Kasabay nito, nagpakita sila ng tunay na kahabag-habag na mga ekspresyon. Kung wala man lang silang koneksyon kay Mandy, hihilingin din nilang tikman siya. Kung tutuusin, napakaganda niya. Si Simon Zimmer at Lillian Yates ay nanlamig sa hindi makapaniwala matapos marinig ang mga salita ni Ang. Gusto mong baliin ang mga paa ni Mandy. Gulat na bulalas ni Simon. Yun lang ba ang narinig ko? Anong ginawa niya at ipinipilit mo ito sa kanya? Kahit na may ginawa siya, hindi mo siya mapaparusahan ayon sa gusto mo. Nagsasalita ka pa rin tungkol sa mga patakaran sa bahay sa panahon ngayon. Hindi mo ba alam na ang batas ay higit sa lahat? Hey! Matapos marinig ang sinabi ni Cynthia, biglang humakbang si Ang bago hinaplos ang mukha ni Cynthia. Kailangan mo ring maparusahan, binibini. Niregalo ka na sa akin ni Elder Ruben. Pagkatapos kong makipag-usap sa iyong kapatid, maaari kitang paglaruan kahit anong gusto ko. Ibuka mo ang iyong bibig hanggat kaya mo pa. Kung mas marami kayong makipagtalo, mas magiging masaya ako mamaya. Napaatras si Cynthia sa takot matapos makita ang mapang-akit na tingin sa mga mata ni Ang, na para bang lulunukin siya ng buo. Ibinaba ni Harvey ang kutsara bago tumayo na may malamig na ekspresyon. Agad ding nakaramdam ng pagkahilo si Lillian. Sandali lang. Hindi ba dapat ibalik mo si Mandy bilang pinuno ng ikasyam na sangay? Hindi ka ba natatakot na humingi ng kabayaran ang pamilya Foster? Gusto mo bang parusa ang paa ni Mandy at Cynthia? Hindi ka maglalakas loob, hindi ba? Ngumiti ng mahina si Ang. Sinabi ni Elder Ruben na maaari mong ipagpatuloy ang pangarap na mabawi ang iyong posisyon. Kailangang pagbayaran ng bawat isa sa inyo ang ginawa ninyo. Kailangan pa ninyong humarap sa mga kontrata pagkatapos kung baliin ang paa ni Mandy at makipaglaro kay Cynthia. Kung hindi, mamamatay ka. Nag-cross arm si Ang. Ang kanyang malamatalino na kilos ay ganap na nawala. Kung hindi ko kayo turuan ng magandang aral, hindi ninyo malalaman ang tungkol sa napakalaking katayuan at awtoridad ni Elder Ruben. How dare you threaten him with just a contract? Hindi ko nga alam kung tatawagin ko ba kayong mayabang o talagang clueless. Sa madaling salita, si Elder Ruben ay hindi magkakaroon ng ganoong kalaking tagumpay ngayon kung may mga taong maaaring magbanta sa kanya ayon sa gusto nila. Pagkatapos, pinagsalikop ni Ang kanyang mga daliri, sinulyapan ang tatlong babae na may malupit na ngiti. Kung handa kayong tatlo na makipaglaro sa akin, marahil ay hihilingin ko kay Elder Ruben na palayain kayo. Ang mga nakatataas ay nagpakita ng malungkot na mga ekspresyon pagkatapos marinig ang mga salitang iyon. Hindi nila makukuha ang main course, pero at least makukuha nila ang natira. Biglang nanlamig ang mukha ni Mandy. Ikaw ay isang monghe, Master Ang. Paano mo nasasabi ang ganyan? Other than that, ang problema lang is that the Foster family refuses to acknowledge Elodie. Wala itong kinalaman sa amin.
Kung gusto mong pag-usapan ang mga patakaran sa bahay, si Elodie ang dapat mong i-lecture, hindi ako. Si Mandy ay mabangis. Ang presensya ni Harvey ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa. Humakbang si Lillian habang tumatango. Tama, wala itong kinalaman sa anak ko. Dapat si Elodie, at basahin ang kontrata bago gumawa ng anuman. Kung tutuusin, ang aking anak na babae ay hindi nakakuha ng isang kontrata sa unang lugar, sabi ni Simon. Natural lang sa kontrata na ma-cancelled after niyang umalis, diba? At least, dapat mong tanggapin ang responsibilidad. Sampal, hindi na nag-aksaya ng panahon si Ang sa paghampas sa likod ng palad niya kina Simon at Lillian, dahilan para matisod silang paurong. Tinuturuan mo ba ako ngayon kung paano gawin ang mga bagay ng maayos? Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Kailangan mong bayaran ang presyo. Pumili ka, gusto mo bang sumama sa akin? O baliin ko muna ang mga paa ni Mandy. Ungol ni Ang na mukhang excited. Kay sarap sana kung makuha niya ang kanyang ina at 2 anak na babae upang pagsilbihan siya. Tinakpan ni Lillian ang kanyang mukha, at gusto niyang umatake, pero hindi siya naglakas loob. Si Ang ay isang pinagkakatiwalaang subordinate ni Ruben, na sinasabing pinakamatandang sangay ng pamilya Jean. Isa rin siyang totoong martial artist. Walang kapantay si Lillian sa kanya. Siya ay naghahanap ng kanyang kamatayan kung siya ay lumaban. Napatingin si Lillian kay Harvey, gusto niyang si Harvey ang sisihin sa lahat, ngunit hindi niya mahanap ang pagkakataon. Wala akong ginawang mali. At gayon din ang pamilya ko. Bulalas ni Mandy, hindi namin parurusahan ang sarili namin para dito. Malamig na tumawa si Ang. Mukhang ibang opsyon ang pinili mo. Okay, makikipaglaro ako sa kapatid mo pagkatapos kong mabali ang mga paa mo. Ako pa rin ang nanalo kung tutuusin. Go! Gawin mo ang trabaho mo. Ilang mas matataas na tao ang sumugod na nakangisi ng malungkot. Sinubukan nilang kunin ang pera mula sa Zimmer Enterprise noon, ngunit napigilan sila ni Mandy sa oras. Ngayon sa kanilang bagong sama ng loob, natural na hindi sila magpipigil. Gusto talaga nilang patumbahin si Mandy. Siyempre, itinago nila sa kanilang sarili ang iba pang masasamang kaisipan. Kung ako sa inyo, magpapakumbaba ako at babaliin ang aking mga paa bilang paghingi ng tawad, pagkatapos ay gagapang ako palabas ng lugar na ito. Isang walang emosyong boses ang tumunog. Humakbang pasulong si Harvey, may hawak na tsaa, at pinaghahampas ang lahat sa ibabaw sa lupa. Kung hindi nyo gagawin iyon, mamamatay kayo rito. Galit na galit si Harvey. Alam ni Mandy kung gaano kagaling si Ang. Kung tutusin, isa siya sa pinakamatandang martial artist sa kanyang pamilya. Huwag kang magpakatanga, Harvey. Wala itong kinalaman sa iyo. Sigaw niya. Ha, ang tanga mo. How dare you still show off in front of me? Sabi ni Ang. Sa tingin mo kaya mong dalhin ang hustisya sa pamilyang ito. Ang dumi mo lang. Pinandilatan ni Ang si Harvey. Sa tingin mo ba ay talagang kahanga-hanga ka dahil lang hindi ka pinanagot ni Elder Ruben? Napuno ng galit ang mga nakatataas. Gumapang sila na nakatikip ang mga mukha. Ganyan na ba katanga ang manugang na nakatira sa bahay na ito? How dare he challenge someone like Mr. Ang? Sa puntong ito, hinihiling niyang mamatay. Si Master Ang ay isang eksperto, Harvey. Sigaw ni Lillian, hindi na napigilan ang sarili. Tigilan mo na ang pagpapakitang gilas sa kanya. Lumuhod. Itigil ang paggawa ng gulo. Huwag mong isama ang buong pamilya. Malinaw na walang pakialam si Lillian kay Harvey. Natatakot lang siya na baka maistorbo ni Harvey si Ang, at iyon ang magpalala ng mga bagay para sa buong pamilya. Lalong naging mayabang ang mga nakatataas matapos makitang sumuko si Lillian. Malamig silang tumawa habang nakatingin kay Harvey kung tapos na siya. Tapos ka nang lumaban sa amin, moldite kang manugang. Balilin namin ang anumang kamay na sinampal mo sa amin. Wala ka sa harap ni Mr. Ang. Bumungad sa bubong ang pagmamalaki ni Ang nang marinig iyon. Humakbang siya pasulong, at malamig na tumingin kay Harvey. Maaari kitang bigyan ng pagkakataon. Baliin ang iyong braso, at umalis ka sa daan.
Kung hindi, kikilos ako at babaliin ko ang mga paa mo, sabi niya. Bibigyan din kita ng isang pagkakataon. Lumuhad, aminin ang iyong pagkakamali, pagkatapos ay baliin ang iyong braso. Hahayaan na kita pagkatapos nito, sabi ni Harvey. Totoo ba yun? Ngumisi si Ang, sa galit. Sobra ba kitang nirerespeto? Nagpapanggap ka pa rin hanggang ngayon. Hindi ka susuko hanggang sa mamatay ka ha. Nag-cruise ang mga braso ng mga nakatataas, na nanlilisik kay Harvey. Hinintay nilang suntukin at sipain siya ni Ang sa lupa. Ang stepped forward, at tila binalot siya ng banal na liwanag. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang hitsura ng isang Iron Demon. Tuwang-tuwa ang mga nakatataas, naghihintay na makita ang alamat sa pagkilos. Sampal, pero bago pa man magawa ni Ang, humakbang pasulong si Harvey at ibinaba ang likod ng palad niya. Ang mabangis na mukha ng monghe ay gamulong sa lupa at tumama sa isang klorera ng marmol sa hardin. Halika, sabihin mo sa akin kung kailan ang tamang oras para sumuko. Harvey crossed his arms, at humakbang papunta sa garden. Nakasalampak si Ang sa lupa, sumusuka ng dugo. Ang lakas ng loob mong saktan ako, ikaw na maliit na bastard. Ungol niya, nagbago ang ekspresyon niya. Sinugod niya si Harvey. Alam mo ba ang kahihinatnan ng iyong mga aksyon? Sampal, itinulak ni Harvey ang likod ng palad niya pasulong. Hindi naman, magpaliwanag ka sa akin. Sampal, sa tingin mo ba isa kang tunay na monghe dahil lang sa kalbo ka? Sampal, Iron Demon, sabi mo. Tumatahol lang kayong lahat. Sampal, hindi mo ba nakita na magkasamang kumakain ang pamilya? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para istorbohin kami? Sampal, gusto mong baliin ang mga paa ng asawa ko at pagsilbihan ka ng hipag ko. Gusto mo bang mamatay? Sampal, gusto mo lumuhad ako at mabali ang braso ko. Sa tingin mo ba karapat-dapat kanyan? Patuloy na sinampal ni Harvey si Ang habang nagle-lecture sa kanya, dahilan para matisod ito sa likod, mukhang nanghihina at walang sigla. Ang gwapo niyang mukha ay nababalot ng mga galos ng palad. Gulat na gulat ang lahat nang makita siya. Siyempre, walang nag-iisip na talagang makakalaban ni Harvey. Napa-atre si Ang, namamaga ang mukha pagkatapos makatanggap ng bawat sampal na kitang-kita ang itim niyang mga mata. Para sa mga nakatataas, si Ang ay isang bihasang martial artist at kinakatawan ng pinakasinaunang angkan ng pamilya Jin. Kaya naman, hindi nila alam kung ano ang sasabihin pagkatapos makita ang gayong tao na binubugbog ng husto. Si Ang ay nagdusa ng husto, gusto niyang umiwas at lumaban, ngunit hindi man lang siya makagawa ng ingay matapos siyang sampalan, kahit na hindi masyadong mabilis ang pag-atake ni Harvey. Sakit at paghihiganti lang ang matiis ni Ang. Sa kasamaang palad, wala siyang magawa. Kaharap si Harvey, wala siyang choice kundi ang mabuhay. Namilog ang mata ni Lillian matapos siyang makita, at nagpapasalamat siya na tumigil siya sa pakikipag-usap kay Harvey kapag kaya niya. Kung hindi, siguradong sasampalan siya ni Harvey sa bibig. Tama na, Harvey. Namilog ang mata ni Simon, na pagdesisyonan niyang makialam, dahil natatakot siyang habulin ni Ruben ang kanyang pamilya. Ginawa lang ni Master ang utos niya. Masama kung magagalit ka sa kanya. Natigilan si Mandy, at mabilis na hinawakan ang kamay ni Harvey. Kalimutan mo na lang. Huwag mong gawing putik ang tubig, Anya. Hayaan mo na lang siya, Harvey, sabi ni Cynthia. Matapos makita ang walang humpay na pag-atake, ang buong pamilya ay talagang natakot na may napatay si Harvey. Kung ganun talaga ang nangyari, matatapos na sila. Nairita ang lahat sa kay-abangan ni Ang, pero ayaw nilang may mamatay sa ganoong krusyal na sandali. Kakailanganin nilang magbigay ng maayos na paliwanag kay Ruben, at malamang ay dadalhin ito sa korte. Iyon ay magiging napakamahirap, sabihin ang hindi bababasa. Sampal. Nagpasya si Harvey na gumawa ng mapagpasyang aksyon pagkatapos marinig ang mga salita ni Mandy. Hinampas niya si Ang sa pinto, saka pinunasan ang kanyang mga daliri. Tumingin sa kanya ang mga nakatataas, at umalis sila sa lugar. Gusto mo na bang mamatay, bakla? Galit talaga si Ang. Gumapang siya mula sa lupa,
sumisigaw ng galit na galit bago sumuntok ng diretsyo. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para ihagis ang kanyang kamao. Ang kamaong bakal, buong galit ang inatake ni Ang. Inipon niya ang lahat ng kanyang lakas upang patayin ang kanyang target sa isang suntok. Laking gulat ni Mandy at ng iba pa sa ginawa ni Ang. Harvey, ingat ka, likas nilang bulalas. Kalmadong tumingin si Harvey kay Ang, saka casual na ikinumpas muli ang palad niya paharap. Sampal. Isang malakas na sampal ang narinig. Isang nakakatakot na aura ang bumalot sa katawan ni Ang. Nagsimulang may pumutok ang buo niyang katawan. Siya ay sumigaw sa sakit, itinapon sa hangin na tumulo ang dugo sa kanyang bibig, at siya ay bumagsak sa lupa. Ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapotla. Gusto niyang tumayo, ngunit hindi man lang siya makaipon ng lakas para gawin iyon. Sa sandaling gumapang siya, naramdaman niya ang aura sa loob niya na agad na nabasag. Pinilayan ba niya ako? Napuno ng kawalang paniwala si Ang. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Hindi inaasahan ni Ang na isang sampal lang siya ay mapapalumpo. Nataranta ang lahat. Malinaw nilang masasabi na pinaplano na ni Ang napatayin si Harvey. Gayunpaman, ano ang nangyari? Muli siyang pinalipad ni Harvey na may kasamang sampal. Kung tutuusin sa kalagayan ni Ang na hindi na siya muling makakatayo. Paralisado ba siya? Masyado bang mahina si Ang? O sadyang malakas si Harvey? Binuhat ng lahat si Ang, at mabilis na umalis sa lugar. Kung tutuusin sa mga pamamaraan ni Harvey, tiyak na babaliin niya ang braso ni Ang bago siya iwan. Gayunpaman, umiwas siya from doing so dahil ayaw niyang makita ito ni Mandy at Cynthia. Mas magaling ka na sa dati, Harvey. Habang gulat na gulat pa ang pamilya niya, natauhan si Cynthia. Hindi niya maiwasang tumalon sa mga bisig ni Harvey na nakangiting mainit. Nakaramdam ng init ang dibdib ni Harvey, gusto niyang itulak si Cynthia, pero hindi niya magawa. Sumakit ang puso ni Mandy nang makita niya ito. Agad siyang humakbang para paghiwalayin ang dalawa. Okay, itigil mo na yan. Ikaw ay isang matanda, bakit parang bata ka pa rin kung kumapit kay Harvey? Humajek-hik si Cynthia. Ang galing ni Harvey, karapat dapat siya ng gantimpala. Malamig ang mukha ni Mandy. Di bale, hayaan mo na lang. Isa kang malaking bituin ngayon. Kung hindi, makikita natin kung paano mo ito ipaliwanag kung kailan malalaman ng paparazzi. Walang ganang bumitaw si Cynthia matapos marinig ang mga katagang iyon. Tumingin si Lillian sa kanila, nalilito, saka pinilit na ngumiti. Anong manugang? Iniligtas mo kami ngayong gabi. Kung hindi dahil sa iyo, patay na ang buong pamilya ngayon. Sabi niya. Kalmado siyang tiningnan ni Harvey. Don't say that. Mandy will be fine with me here. Aalis na ako ngayon. Plano ni Harvey na gumawa ng ilang bagay. Kung tutuusin, hindi basta-basta susuko si Ruben matapos makaranas ng napakalaking atraso. Mahal kong manugang. Ano bang pinagsasabi mo? Iyo ang Austrian one. Hindi ka pwedeng umalis ng ganito lang. Hindi ganyan ang dapat mong pakikitungo sa mga bisita. Hinawakan ni Lillian ang braso ni Harvey na may nakakaawang ekspresyon. Dapat manatili ka rito. Nandito rin si Mandy. Hahanapan kita ng kwarto sa tabi ni Mandy. Pwede kayong makipagkwentuhan o manood ng TV. Pero tandaan mo, huwag kang maglaro. Tumahimik si Simon at ang iba matapos marinig ang mga salita ni Lillian, at hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Ngunit hindi nagtagal, lahat sila ay may napagtanto. Natatakot si Lillian na maghiganti si Ruben. Kaya naman desidido siya na patuloyin si Harvey. Basta andito si Harvey, kaya niyang labanan si Ruben. Hindi man niya kaya, maraming problema ang malulutas kung ibibigay niya ito papunta kay Ruben. Naintindihan naman agad ni Harvey ang iniisip ni Lillian, ngunit wala siyang sinabi tungkol dito. Sure, mananatili ako dito. Okay, Simon, humanap ka ng kwarto sa manugang natin, mabilis na sabi ni Lillian. No need. I can prepare a mattress for him in my room, matigas na sagot ni Mandy.
Hindi siya makatulog sa dagdag na kama pagkatapos magtrabaho ng ganito. Bulalas ni Cynthia, kailangan mong matulog sa kwarto ko. Sa sofa na lang ako matutulog, sabi ni Harvey. Kabanata 530. Sinamaan ng tingin ni Mandy si Cynthia. Walang masabi ang mga bata dito. Tama na ang kalokohan. Pumili ka, gusto mo bang matulog sa sahig sa kwarto ko, o sa kwarto ni Cynthia matulog? Tanong niya na nakatingin kay Harvey. Napabuntong hininga si Harvey. Sanay na akong matulog sa sahig. Kung ganun, sasama na lang ako. Sinundan ni Harvey si Mandy sa kwarto niya, habang si Cynthia naman ay madilim na nakatingin sa kanila. Ang kwarto ay nasa hiwalay na palapag. Sa dim light, medyo romantic ang itsura ng kwarto. Nadapa si Mandy habang nagpapalit ng tsinelas. Mabilis siyang tinulungan ni Harvey na makatayo. Sa sandaling ginawa niya, siya ay ramdam niya ang init niya. Natigilan si Mandy, at naging mabilis ang kanyang paghinga. Ramdam ni Harvey ang pag-init din ng kanyang hininga. Hindi niya sigurado kung masyadong romantic ito, o nahihiya lang siya. Medyo namula rin ang magandang mukha ni Mandy. Binuhat siya ni Harvey, at huminga ng malalim bago umatras ng ilang hakbang. Hindi pa natin nakuha ang ating sertipiko, sabi niya na may bahagyang ngiti. Hindi maganda kung sa iisang kwarto tayo nakatira. Pinandilatan ni Mandy si Harvey, ang kanyang mga mata ay malungkot at agresibo. Alam niya na kung gusto niyang mapagtagumpayan si Harvey para makabalik sila sa normal, ang pinakamagandang paraan ay gumawa ng isang bagay. Nang hindi nag-iisip, inipon ni Mandy ang kanyang lakas ng loob. Pumikit siya, naghihintay ng mangyayari. Gayunpaman, sa kanya ay biglang nag-vibrate ang cellphone nang makalapit si Harvey. Ayaw sagutin ni Mandy ang tawag, pero ayaw tumigil sa pag-vibrate ang phone niya. Walang magawa, sinulyapan niya ang telepono, at sa wakas ay kinuha ito. Nang makatanggap siya ng tawag ay agad na namula ang mukha niya at nawala ng kulay. Ano, namatay si Master Ong, bulalas niya, nanginginig ang boses. Sumimangot si Harvey, alam niya na ito ay isang pandaraya. Ang kanyang tingin ay likas na lumingon sa bahay ng pamilya John. Wala siyang anumang patunay, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang instincts na ito ay kagagawa ni Blaine. Samantala, sa tirahan ng pamilya John, pinag-aaralan ni Blaine ang isang larawan sa kanyang kamay. Namatay si Ong sa isang kanal, ang kanyang ekspresyon ay puno ng hindi paniniwala at takot. Pagkaraan ng ilang sandali, inihagis ni Blaine ang larawan sa pugan. Naglipad sa hangin ang mga sparks, na sinamahan ng nagbabagang amoy. Lumapit si Kensley, at inihain si Blaine ng isang tasa ng tsaa. Kumunot ang noo niya. Hindi ko maintindihan, young Master John. Ano ang mahalaga kung mamatay si Ong o hindi? Ang kanyang pag-iral ay hindi talaga mahalaga sa mas malaking larawan, hindi ba? Tanong niya. Marahil hindi, ngunit ito ay maaaring magbigay sa amin ng isang pagkakataon, sabi ni Blaine. Tama, kung tama ang pagkakaalala ko, malamang nasa labas na si Darby, di ba? Saglit na tiningnan ni Kensley ang kanyang cellphone. Umalis si Darby 10 minuto ang nakalipas. Ipadala sa kanya ang salita sa pamamagitan ng aming mga mapagkukunan. Sabihin mo sa kanya na pupunta sina Harvey at Mandy sa Golden Parlor, utos ni Blaine.